Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, mga kabayan, ay nais kong ipaalala sa inyo ang mga mensahe na sinabi ng dakilang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan at ng tao, na ipinahayag niya sa mga tao ng Israel sa pamamagitan ng kanyang propetang si Isaias, 1000 taon na ang nakaraan. At ito ay natala sa aklat ni Propeta Isaias, unang kabanata, mga talata 2 hanggang 20. Sinabi ng Panginoon, lupa at langit, pakinggan ang sinasabi ko. Ang mga anak na aking pinalaki ay naghimagsik laban sa akin. Alam ng mga baka kung sino ang nagmamay-ari sa kanila, at alam ng mga asno kung saan sila pinapakain ng kanilang amo. Ngunit iyon ay higit pa sa nalalaman ng aking bayang Israel. Hindi nila talaga maintindihan. Kayo ay tiyak mapapahamak, kayong makasalanang nasyon, kayong mga tiwali at masasamang tao. Ang inyong mga kasalanan ang humihila sa inyo pababa. Itinakwil ninyo ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya ay tinalikuran ninyo. Bakit kayo patuloy na nagre-rebelde? Gusto ba ninyong mas parusahan pa? Israel, ang iyong ulo ay natatakpan na ng mga sugat, at ang iyong puso at isip ay may sakit. Mula ulo hanggang paa, walang malusog na lugar sa iyong katawan. Nababalot ka ng mga pasa at sugat at bukas na sugat. Ang iyong mga sugat ay hindi nalinis o nalagyan ng benda. Walang gamot na inilagay sa kanila. Ang inyong bansa ay nawasak, at ang inyong mga lungsod ay nasunog sa lupa. Habang nakatingin kayo, sinasakop ng mga dayuhan ang inyong lupain at sinisira ang lahat. Ang Jerusalem lamang ang natira, isang lungsod na nasa ilalim ng pagkupkop. Kasing walang depensa gaya ng kubo ng bantay ng isang ubasan o isang kamalig sa isang bukid ng pipino. Kung hindi hinayaan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat na mabuhay ang ilan sa mga tao, ang Jerusalem ay lubos na nawasak gaya ng Sodoma at Gomora. Jerusalem, ang iyong mga pinuno at ang iyong mga tao ay tulad ng sa Sodoma at Gomora. Pakinggan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Bigyang pansin ang itinuturo sa iyo ng ating Diyos. Sabi pa niya, sa tingin ba ninyo, gusto ko ang lahat ng mga sakripisyong ito na patuloy ninyong iniaalay sa akin? Ako ay nagkaroon ng higit pa sa sapat na mga tupa na inyong sinusunog bilang mga hain at ng taba ng inyong maiinam na hayop. Pagod na ako sa dugo ng mga toro, tupa at kambing. Sino ang humiling sa inyo na dalhin sa akin ang lahat ng ito kapag pumaparito kayo upang sambahin ako? Sino ang humiling sa inyo na gawin ang lahat ng ito sa pagtapak sa aking templo? Walang silbi na dalhin ang inyong mga alay. Naiinis ako sa amoy ng insenso na sinusunog ninyo. Hindi ko matiis ang inyong mga kapistahan ng bagong buwan, ang inyong mga sabat, at ang inyong mga pagtitipon sa relihiyon,
Lahat sila ay napinsala ng inyong mga kasalanan. Kinamumuhian ko ang inyong mga pista ng bagong buwan at mga banal na araw. Sila ay isang pasanin na pagod ko nang dalhin. Kapag itinaas ninyo ang inyong mga kamay sa panalangin, hindi ko kayo titingnan. Gaano man kayo magdasal, hindi ako makikinig, sapagkat ang inyong mga kamay ay nababalot ng dugo. Hugasan ang inyong sarili ng malinis. Itigil ang lahat ng kasamaang ito na nakikita kong ginagawa ninyo. Oo, itigil na ninyo ang paggawa ng masama at matutong gumawa ng tama. Tiyakin na naisakatuparan ang hustisya. Tulungan ang mga inaapi, ibigay sa mga ulila ang kanilang mga karapatan, at ipagtanggol ang mga balo. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, "Ngayon, ayusin natin ang usapin. Kayo ay nabahiran ng pula ng kasalanan, ngunit huhugasan ko kayo ng kasing linis ng nyebe. Kahit na ang inyong mga mantsa ay malalim na pula, kayo ay magiging kasing puti ng lana. Kung ako lamang ang susundin ninyo, kakainin ninyo ang mabubuting bagay na ibinubunga ng lupain. Ngunit, kung sasalungatin ninyo ako, kayo ay tiyak na mamamatay. Ako, ang Panginoon, ang nagsalita." Mga kabayan, ito ang mensahe ng Diyos. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Mga kabayan, iminumungkahi ko na magbigay tayo ng kahit na 5 minuto para sa kapakanan ng bawat isa. Nabigyan natin ng pansin, damhin at pagnilayan sa gabay ng banal na Espiritu ang mga mensaheng ito na ipinahayag ng Diyos sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Propeta Isaias ng kapanahonang iyon. Sapagkat naniniwala ako na lahat tayo ay mga inapo ni Adan, ang unang taong nilikha ng Diyos. At dahil mga inapo tayo ni Adan, ang mga mensaheng ipinahayag ng Diyos sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Propeta Isaias ng kapanahonang iyon ay para rin sa atin, upang habang may panahon at pagkakataon pa, ay may tuwid natin ang ating pamumuhay. Ang klase ng pamumuhay na kalugod-lugod sa kagustuhan ng Diyos. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa huli, kabayan, dahil lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng malayang kalooban, sa makatuwid, ang huling pagpapasya para sa bawat isa sa atin ay sariling atin lamang. Hanggang sa muli. Peace.